Iba ang batayan ng mundo sa pagiging pinagpala. Para sa Diyos, tulad ni Maria, ang mapalad ay ang nakikinig at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay blessedness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, it's either you become a blessing or a curse. Ang buhay mo, pwedeng maging cursed life or blessed life. Kaya lang, magandang tingnan natin ano yung batayan ng pagiging cursed or pagiging blessed. Pagiging blessing o pagiging curse sa buhay ng ibang tao. Napakahalaga mga kapatid na sinasabi sa ating gospel today. Lahat tayo, we all aspire for blessedness, for blessings, to be a blessing. Of course, sana hindi natin pinapangarap yung being cursed o maging cursed sa ibang tao. Pagpapala o sumpa. Kaya lang, iba yung batayan ng mundo and we have to be careful about it. Dahil ang pagtingin ng mundo, ang blessedness ay pagiging mayaman, mapera, maimpluwensya, makapangyarihan, tanyag, no? At kapag hindi ka ganito, pag wala sa'yo ito, well, you are cursed. Think again. Let us all together think again. Dahil hindi ganyan ang batayan ng Diyos. It doesn't mean na wala kang maraming pera, you are cursed. It doesn't mean na wala kang posisyon at impluwensya, you are cursed. It doesn't mean na hindi ka sikat at tanyag, you are cursed. It doesn't mean na may sakit ka at may problema ka sa pangatawan, may kapansanan, you are cursed. No. Dahil ang batayan ng Diyos ay hindi batayan ng mundo. Makikita natin ang ating Panginoon, no? Sabi rito sa gospel, may sumigaw. Napakapalad ng ina ng babaeng nagluwal sa iyo at nagpasuso sa iyo. Hindi natin alam kung sino sumigaw na babae, pero ano sabi ng Panginoon? Mas papalad ang mga taong nakikinig at tumutupad ng aking salita, ng kalooban ng aking Ama, kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ba, yung tinutukoy ng babaeng ito, mapalad si Maria na nagluwal sa kanya? Ibig sabihin ba, pinapawalang bisa niya? Yun? Yung kanyang nanay? Of course not. Because Mary herself, tulad ng greeting ni Elizabeth, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Why? Dahil si Maria ay nakinig, nanalig, at nagsabuhay ng salita ng Diyos. And the fact that Jesus was born, no, sa pamamagitan niya, sa kanyang sinapupunan, ay ito'y nagpapatunay that Mary listened, accepted, and lived, no? Lived out the will of God. Lived out the Word of God. Kaya mahalaga ito sinasabi rito mga kapatid, no, sa ating gospel, that true blessedness is not about material wealth, it is not about material blessings, it is not about position, it's not about fame, but it is about listening, accepting, living, and doing the Word of God and the will of God.
At ano yun? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay sumampalataya tayo kay Jesus. Sumunod tayo sa Kanya. Kilalanin natin siya. Mahalin at sundan natin si Jesus. Ito ang tunay na mapalad. Dahil si Jesus, saan tayo dadalhin? Dadalhin tayo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Dadalhin tayo ni Kristo sa Ama. And the Father is the source of all blessedness. To have God in our life, na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, yan ang tunay na pagiging mapalad. Kaya kapag ikaw, may pera ka nga, may posisyon ka nga, sikat ka nga, pero wala kang malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos, then you are cursed. Mga kapatid, pakinggang mabuti ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan mabuti ang sarili. Are you blessed or cursed? Ikaw ba'y blessing o ikay curse? Biyaya o sumpa? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na maging pagpapala sa buhay na ito, pagpapala sa kapwa at hindi sumpa. At nawa ang aming buhay ay patuloy at palagi mong pagpalain sa pamamagitan ng iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.